Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. June. FIMB ay nagpatawag ang Comelec ng hearing tungkol sa mga fake news at tungkol din umano sa West Philippine Sea. Ngunit nakaagaw pansin ang mga netizens sa umano hindi maganda. At maayos na pagtatanong ni Congressman Abante sa isang invited na netizens, Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang nyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Huwag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito, nyo ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ay ang boses ko sasabihin sa inyo. ang Point base of ko. order, Mr. Chair. Yeah, abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi magbasa. po kayo abogado. Ano po? Marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. Pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Kayo po ba ay pro-China? Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Hindi, gusto kong sagutin niya eh. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, Mr. Chairman, kayo ay maliliwanagan makapili. kayo. Makapili ho kayo, makapili. na si Mr. Paglinawan tinawag pa umano ito Mr. China ayon sa mga comment ng mga netizens ay wala umano, kadala-dala si Abante kahit natalo na ito sa eleksyon. Ganun pa din ang pag-aasal magaspang. Ayon naman ng ibang netizens sa bagay talo na ito at papaalis na sa Congress. Kaya lalo lumala ang attitude Tela meron ito galit dahil talo ng eleksyon kaya mukhang sa pagtatanong idinadaan ang buntong ng sama ng loob dahil sa pagkatalo. Nung eleksyon dapat daw umayon sa posisyon bilang isang congressman sana maging professional sa pagtatanong hindi yung parang pambubuli at pambabastos sa kapwa inimbitahan ng maayos ang isang tao sa Congress dapat din andon ang respeto ayon ng mga netizens ay mabuti. Natalo ito pilusupong ito. Yabang mo ayon pa sa isa nakikita ko kay Abante si Mang Canor ayon naman sa isa netizens tamang lang na natalo to si Abante gusto niya. Kasi siya lang ang siga, meron pa nag-comment luslus ni mo Abante gabaan ka karon. Meron din nagsabi Congress became a comedy show. At ayon pa nito, isa pa netizens ang tapang talaga ni Pastor sabay lagay ng smiling funny sa mensahe ang buong eksenang. Video, ito ay mapapanood sa House of Representative. Kamakailan lang din ay may pinaiyal si Congressman Abante na isang vlogger na babae at marami syempre netizens ang nagagalit. Kay Abante at Tela, pagkatapos ng hearing ay nagsorry din ito si Abante sa isang vlogger na pinaiyak niya. Marami mga netizens nakakapansin kay Congressman Abante dahil ayon sa mga netizens ay nakakatawa. Ito si Abante pikon at galit na galit kapag binanata ng mga vlogger kaya hindi maiwasan pagpipistahan ng mga netizens si Congressman Abante. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang nyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Huwag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito, nyo ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ay ang boses ko sa sasabihin inyo. ang base Point of ko. order, Mr. Chair. Yeah, abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi magbasa. po kayo abogado. Ano po, marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. Pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Kayo po ba ay pro-China? Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Hindi, gusto kong sagutin niya eh. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, Mr. Kayo Chairman, ay maliliwanagan makapili. kayo. Makapili ho kayo, makapili. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? We can ask him. You can ask him personally. Abogado po ba Mr. kayo? Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him Mr. directly. Chair, Go ahead. abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi magbasa. po kayo abogado. Ano po, marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. Pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Pangalawa, kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. Hindi pa. Hindi ho kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po.
Hindi, pinagtatanggol Ang niyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Huwag kayo Kung ako'y sumigaw bibigyan dito, nyo ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ay ang boses ko sasabihin sa inyo. ang base Point of ko. order, Mr. Chair. Order. Point of order, Mr. Chair. Yes, what's the point of order, Chairman Akop, please? The resource person concerned I think, does not know the rules. So it's better that we remind him of our rules so that any member of this committee will not move to cite him in contempt. I think, Mr. Chair, that is your duty to remind him of our rules. Mr. Ado, please refrain from talking while the members of this committee is still have the floor. Yes. Bago po masagot ni Mr. Paglinawan yung tanong na yan, meron po sanang tanong muna. Na tanungin natin siya, ano ho ba ang inyong expertise? Kayo ba expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, Go ahead. ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. from 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon, Ako Mr. po Ado? ay Special Assistant to the Ambassador and Concurrent Press Attaché and Spokesperson for the Embassy, and for 2 years for the UN Office of the Permanent Representative of the Philippines. And who was the ambassador during that time? Ano po? Sino po yung ambassador during that time? The ambassador during that time was Ambassador Emmanuel Pelaez. Emmanuel Pelaez. Okay. You are part of the delegation to China in 2015, engaging in various Chinese think tanks. Ano ho ito? Nagpunta po ako sa China, 2015. Tama po yan. At saka noong 2019, para hindi na kayo mahirapan sa Google. Thank you, Mr. Chairman. That explains why he has that kind of a mentality. Salamat po, Mr. Paglinawan. Mr. Okay Chair, na po. can I- Tapos na po kayo. Mr. Chair, meron lang ako isang tanong. Okay. Kayo po ba ay pro-China? Wait. Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Hindi, gusto kong sagutin niya eh. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, Mr. Chairman, kayo ay maliliwanagan makapili. kayo. Makapili ho kayo, makapili. Okay, so we will be proceeding to the to the next medyo confusing na po yung binabanggit. Mr. Chair, can I No, just I'm not recognizing you as of this moment. So, when he is not even a lawyer, nagbabasa lang siya, pakipaliwanag nga nyo sa amin, Mr. Chinese man, kung bakit tinawag nyong stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo. Mr. Chairman, You are recognized, Mr. Ado. the Maritime Zones Law, Section 1 and Section 2, Paragraph B. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc, and maritime features of the Kalayaan Island Group shall be called the West Philippine Sea. Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Wala na po Unang-una tayong po, panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Ang territorial sea po ay kinikreate ng land sovereignty. Salamat po. Maraming salamat.